Well. Good afternoon pong muli mga kababayan. Yun pong mga talagang nakakakilala na sa akin, mga regular followers, gusto ko pong ikwento sa inyo yung naging lakad ko sa Manila. Kasi lumuwas nga po ako ng Manila para magpagamot dito sa aking severe skin problems. Kaya lagi akong naka-pants and long sleeves. Wala po sa mukha yung skin problem ko. Nasa aking arms, legs, and whole body. Nakakahiyang sakit na ayoko nang i-discuss. But I was already suffering for more than a month. Nagkagastos na ako. I suffered this severe itching. Hindi ako makatulog sa gabi because of that. Nagkagastos ako. Napunta na ako sa, dalawa lang naman na local skin doctors, dermatologists, government dermatologists. Ayoko pumunta sa private dahil napakamahal, magastos for sure, especially dermatology. Ngayon, I was advised by my sister na yung isang sister kasi namin ay nagkaroon din ng ganitong sakit at naubos daw, ubos ang kanyang pera sa kanyang health card dahil sa kaka-consult niya sa mga private skin experts. Kaya dinala niya to sa PGH. Ako po talaga kailangan ko pong i-promote ang PGH po. Diyan po kami nagpapagamot, kaming magkakapatid. Kahit na nandito kami sa province, namamasahe pa kami paluwas ng Manila just for the consultation and follows up. Kasi po libre po yung consultation fee, at yung laboratory fees naman is napakamura po. Other laboratory tests are free. Completely free. Kung mayroon kayong health, white card. Para sa mga mahihirap. Yes, I consider myself mahirap kasi wala na akong negosyo ngayon, nalugi. So, pumupunta talaga kami ng Manila para magpagamot sa PGH. At yung sister ko na nagkaroon ng ganito ring skin problem, sa PGH daw po siya gumaling. Biro mo? Naubos ang kanyang pera sa mga private dermatologists na napakamahal kong sumingil. Yun pala sa PGH siya gagaling. So, siyempre, I heeded the advice. At yun nga po, nagpunta ako nung lumuwas ako ng Thursday kasi ang aking schedule was 7 o'clock in the morning. At kailangan sa PGH po, kung anong oras ang inyong schedule, you must be there. In punto. Dahil kung hindi, i-re-schedule po kayo. At kung kailan naman yun, ilang buwan kayong mag-aantay. Just like yung aking maintenance na mga consultations sa aking ibang other health issues, magpa-consult ka, nagpa-schedule ka ng this month. Yung schedule ko po, magpa-appointment online, yung schedule ko will be on February. See? Tiyagaan.
Pero at least libre na, magagaling po ang mga doktor sa PGH. Mga UP graduate. Kaya magagaling. Kahit mga estudyante pa lang, magagaling na sila. O, ibig ko sabihin, mga estudyante, mga, ano ba yun, tawag doon, intern, pero meron silang mga, ano nila, nagsusupervise sa kanila na talagang mga full-fledged doctors. Magagaling po. Doon po sa mga namumroblema sa pagpapagamot, I advise you na magpagamot po kayo sa PGH. Government hospital, mababait po ang mga doktor doon. Mababait. Lahat po na kahit ang ipapakonsultan nyo ay isang sakit, pero during the yung ano diagnosis, lahat ng mga nakatagong sakit nyo malalaman. Wala kang alam, meron ka palang sakit na ganito. Kasi makikita sa mga laboratory results. Kaya naaagapan po. Kaya ko po sinasabi ito kasi ang dami pong mga tao, ang dami po sa atin, mga naghihirap, mga walang pampagamot, at nauubos po, pumapatol sa mga mamahaling doktor. Oo nga po, malayo, pero tiyagaan po yan. Mamamasahe ka, just like kami, for one trip, syempre, pamasahe, 1,000 plus, balikan, you have to have 3,000 for the trip. Yung mga ibang gastos-gastos mo, you must have at least 5,000 pesos in your pocket. Baon, at yung mga, kung may mga lab test, at yung mga gamot. Siyempre, gamot bibilhin mo. But at least, yung doktor na tumingin sa iyo ay talagang magaling. Magaling po talaga sila. Kinontent ko po ito para malaman po ng mga iba dyan, ma-advise po sa inyong mga kamag-anak na magtiyaga po tayo dito sa government hospital na ito kasi maganda po ang magiging resulta. Magagaling po dyan. Kaya kami, kahit nasa probinsya, tiyaga-tiyaga. So ngayon, ito nga po, nagpagamot ako, niresitahan ako, mura lang yung naging cost. Yung isang gamot po ibinigay na lang sa akin ng libre kasi expired na. Well, I was advised by the doctor na yung gamot na yon is ka-expire lang naman. Lahat naman po mga produkto, wag niyo pong anuhin na yung doktor binigyan ako ng expired na gamot. Yung gamot po ay kaka-expired lang actually last June yung expiration niya. So, July, August, September, pwede pa. Kasi usually, mga produkto po na may expiry, usually within the 3 months after the expiry date, may epekto pa naman po yan. Hindi nga lang 100%, pero but sa pagkain po, medyo ano po ako dyan, kapag expire na. Pero ito, sinabi na rin ng doktor na mismo ang nagsabi na pwede pa siya. Yun nga lang po, hindi 100% effective. I-try ko na lang daw na gamitin. Kung umepekto pa sa akin, di okay. Pero kung hindi, di bumili na lang ako ng bago, which is very expensive. I have to take it. Tinake ko na, and then obserbahan after 7 days, i-apply ko uli, and then yun lang naman po. Kung hindi po siya totally maging effective sa akin after on my second application on Friday actually, kasi last Friday ko po siya
inumpisahang gamitin. Ay, Friday ba? No. 11, 12. Yeah, Friday. So, on Friday next week, uulitin ko yung procedure. Pero tingin ko po okay naman kasi may maganda na pong, may improvement na po. So, siguro yung expired na gamot na yon hindi man siya 100%, siguro mga 70-80% effective pa naman. Kasi nasa loob pa siya nung validity ng after the expiry date. Kasi usually ibang products, 3 months, even 6 months siguro. Pero let's say 3 months na lang. Pero nasa loob pa siya ng 3 months. Kung hindi po siya magiging okay, hindi po siya sa akin ipiprescribe ng doktor. So, safe pa naman, okay pa naman, nakakagamot pa naman actually. Medyo nga lang, parang, yun nga, mukhang hindi talaga 100%. Pero baka sa pangalawang application ko, maging okay pa rin. Yun nga, kung hindi, bibili ako ng bago. At least hindi ako bumili. Libre. Now, yung isa ko pa pong sadya sa Manila was to go to NHC, National Historical Commission, kasi bala ko pong magpa-photocopy uli noong libro na Historical Calendar. Mayroon na ako niyan dati, kaso nawala, hindi ko na makita. Kasi gusto ko pong i-vlog yon, itong Historical Calendar, na everyday mag-post ako ng halimbawa, yung daily po na nangyari sa ating history. Pero ang record po kasi sa atin, sa National Historical Commission, actually, this is the start of our history. Yung 1521, during the arrival of Magellan, up to 1969, yung first volume. Dati yun lang naman ang akin. Ngayon, nagkaroon ng second volume nila from 1970 to year 2000. So, nang nagpunta ako doon, wala na daw yung libro na historical calendar. Kasi, ipinamigay na nila sa mga teachers na nagpunta doon. Kasi po, ang nangyari sa NHC, parang dinidispose na nila yung mga books, yung hard copy, itong paper books, the hard copy books, itinatransfer na po nila sa digital. But nung a few months back, hinanap ko sa website ng National Historical Commission, yung hinahanap kong libro, ito nga pong historical calendar, ay wala po. Kaya napilitan pa rin akong lumuwas ng Manila. Kasi yung sister ko, hindi ko naman mautusan kasi malayo. Sa Manila, sa may National Library. So, nung pumunta ako doon, ay sabi ko, paano naman ako, wala na yung libro. Sabi ko, kahit bilhin ko, baka meron pa. Now, mayroon silang inilabas, naghagilap yung isang staff nila na mabait. Shout out po dyan sa taga National Historical Commission. Ibinigay po sa akin, yung 1521 to 1969. Yung first volume. So, ito po yun. At least nagkaroon ako. Bibilhin ko nga sana pero hindi naman na binibenta. Binigay na sa akin. Last copy. And then, nung nakikiusap ako, hindi pa ito nakikita. Sabi sa akin nung isang staff, tatanungin niya yung manager or supervisor kung paano raw. Ayun, nung lumabas yung supervisor, nakiusap ako, paano ako magkakaroon ng copy? Wala naman po sa website ninyo. Binigyan po ako ng digital copy. Ipinadala niya sa aking email. Na tinignan ko kanina, nakikita ko na kasi pag ako magbablog, mga nangyari sa ating history from the time of Magellan, araw-araw po. Yung araw-araw na
Halimbawa, September 20, bukas ko po umpisahan. September 20, kung ano ang mga nangyari sa September 20 sa iba-iba pong taon. Yun. I just want to share yung alam ko na walang hilig sa history ang tao, lalo na yung mga estudyante, pero ako po, sinasabi ko po, lalo na sa mga kabataan natin, na kailangan po nating aralin ang ating history. Huwag naman po puro robotics. Kailangan po natin malaman ang ating nakaraan para at tayo makarating sa ating paroonan, di ba? So ngayon, ito nga, so tomorrow I will start this. September 20, birthday ng aking pamangkin na dating paborito ko. So today is September 19. Kagaya po nito, September 19, 1829, birth of Joaquin Pardo de Tavera, lawyer, doctor of jurisprudence, professor and counselor of administration of the Ayuntamiento of Manila. Died on March 19, 1884. So yun po, actually tatlo po ang entries dito. September 19, 1829, yun po nga yung tungkol kay Pardo de Tavera, and then meron din noong 1862, mga important events na nangyari, and then yung 1900s, wherein this was the day when the Philippine Commission adopts a civil service system which makes appointments to government service dependent on the results of competitive tests. So, ganun lang po. I-add ko po ito at the end, towards the end of my video, every video. So, I'll start it tomorrow. Actually, inumpisan ko na ngayon, di ba? So, yun po. Dagdag po na kaalaman. Kasi, as a teacher, kailangan po nating aralin ang ating kasaysayan. Dahil, kagaya ng sinabi ni George Santayana, na those who do not remember the past are bound to repeat it. Or shall we say, condemned to repeat it. Na nangyayari din nga po sa ating kasalukuyang nakaraan at kasalukuyang mga nangyayari sa ating bansa, di po ba? So, yun po. And then, sabi po sa akin nung taga NHC, bumisita daw ako. So, nabigyan po ako ng digital. And then, pinakita pa sa akin na nasa website na pala nila. Kakalagay lang. Actually, ang nailagay pa lang nila, yung itong first volume. So, nasa website na siya, downloadable na po. Kumbaga, ipopost ko lang sa aking, i-add ko lang sa aking every video. Pero yung second volume, ginagawa pa po nila. At hindi lahat, itinatransfer na po nila lahat ng libro into digital. Kaya po yung mga na-transfer na nila ay nandun po nakatambak at ipinamimigay. Maraming teachers na po ang nagpunta doon at namili. Marami po mga Noli Me Tangere, mga lumang libro, mayroong mga Kastilain, may Cebuano, may all Philippine languages. And then sinabi po sa akin na mag-attend, pumunta daw po ako doon sa book sale nila. Sa book sale doon sa MOA. So I even planned na mag-vlog doon mismo sa book sale, and doon mismo sa MOA gusto kong tanawin yung ginagawang reclamation doon ng mga incheck. Pero hindi ko na po nagawa dahil napakaraming tao, kasi linggo po ako nagpunta.
Nung nagpunta, binigyan pa ako ng passes kasi may bayad po yung pagpasok doon. Binigyan ako ng passes ng staff ng NHC. At salamat, shout out po sa inyo. So yun, nakapasok po ako ng pero ang daming, hindi ko po sukat akalain na ganon karami yung tao at hindi lang po, akala ko yung NHC lang ang magbo-book sale. Yung pala, napakalaking book sale po yun. Nandoon po yung fully booked, yung Adarna, lahat ng mga publishing houses po, publishing companies ng books, nandoon po sila, nag-book sale. May mga tig 20 pesos. Actually, 3 days lang po yun eh. Hanggang nung Sunday lang. Napakarami pong tao, nasiksikan. Hindi ako sisira-sira pa yung aking camera. Akala ko kumukuha, yung pala wala naman, patay. May problema yung cellphone ko, kaya hindi ko magamit sa pagbablog outside. So, ang daming tao talaga. Marami pong siguro mga teachers and students, naka-uniform pa sila. At ikinatuwa ko po, kahit na sa age natin ngayon na marami ng mga bata, maraming mga tao ang hindi mahilig magbasa. Pero doon ko po nakita na marami pa rin po palang mahilig magbasa. Even mga young people, mga students, siksikan po. Kaya natuwa ako doon sa nakita ko na marami pa naman palang tao ang mahilig sa books. So yun. But unfortunately, sa dami, sa luwang, hindi ko po nakita yung booth ng NHC. At lumabas na lang ako kasi wala naman akong kasi dami po talagang tao. Sobrang siksikan. So, yun. Yun po ang naging lakad ko sa Manila. At least, nakapagpagamot ako, tapos nagkaroon ako nitong matagal ko nang gustong ma-acquire uli kasi dati mayroon akong photocopy niyan, nawawala nga po. Ewan ko kung saan nalagay o baka may kumuha, hindi ko alam. So, ngayon, mayroon na akong hard copy, meron pa akong digital copy sa aking email address at pwede ko po siyang kunin ulit sa website ng NHC. So, yun po. So, yun mo, may isang, kaya ko kinukwento kasi natuwa ako na marami pa naman palang mga bata. Kasi yung iba po nandun nakaupo lang sa sahig, nagbabasa po. Namimili ng kanilang bibilhin. Mayroong tag 20 pesos, 50. Ang pinakamahal nakita ko is 100 pesos na brand new book. May nakita pa akong publish on demand na books, ganon. Book lover po ako. Actually, hindi lang ito ang aking book collection. Marami, ang nakalagay po dito, yung urgent ko lang pong kailangan, yung gusto kong basahin na in handy. Marami nga akong gustong i-donate sa aking elementary school kung saan ako nag-aral. Diyan. Marami pa po akong mga libro nandyan sa naka-box. Kasi pangarap ko po magkaroon ako ng, kung hindi sa loob ng aking bahay, isang matinong library, gusto ko pong magkaroon ng isang private library. Library. Gusto ko pong magpagawa ng isang library for public use. Yun pong ibig ko sabihin. Actually, yung bahay namin, dyan sa likod, kung hindi lang yan ibinenta ng family ko, yung second floor po niyan, na ako ang nagpagawa, dyan po ako dati nakatira. Kaso ngayon, ibinenta ng family at pinaghati-hatian. Kaya, wala na akong maayos na bahay. Kaya ako yung sa ngayon
sana magkabahay pa rin ulit ako ng maayos na bahay. Kasi yun po yung bahay na kinukwento ko na. Yun po dapat ang aking bahay, yung buong second floor na aking pinagawa, na balak ko po dyan ay gawing library. Kaya ako pa unti-unti po akong acquire ng mga books para po for public use. Mga estudyante, yung gustong magbasa. Yung second floor po sanang yun. Malaking bahay. Pwede gawing library. Kaso, wala na. Kaya yung mga libro, sabi ng mga kapatid ko na para daw makaluwag-luwag ang space ko, ipamigay ko na daw. Or, i-book sale, o basta dispose them. Which I don't want to do. Ayokong i-dispose yung mga libro ko. Nag-acquire pa nga ako ng mga dagdag eh. And one of my favorites sa aking collection is yung Paulo Coelho. Gusto ko pong makumpleto yung Paulo Coelho series, yung set. Yun. Gusto ko pa, hindi ko pa rin iginigive up. Hanggang ngayon may singaw pa ako eh. Yung dream ko na magkaroon ng isang library. Either sa bayan or dito sa barangay, baka dyan sa dating elementary school kung saan ako nag-aral. Pero syempre, ako ang magpapagawa ng building. Yun lang po naman kasi ang gusto kong maibahagi, maiwanan na pamana. Sort of like that. Kaya ako po nag-iipon ng mga libro. Kaso po sa ngayon hindi na nga po uso yung hard copy. Digital na ngayon eh. Pero, yan naman pong digital kailangan po naman po ng computer and internet. Kaya, kahit papano, okay pa rin naman po yung magkaroon na, even me, ako mas preferred ko pa rin po yung papel na libro, yung paper book, yung hard copy, yung bubuklat-buklatin mo. Kasi, di ba, sa akin mas easier yung ganun. Tsaka hindi ka maanuhan ng habang nagbabasa ka, hindi ka magsasuffer sa ano ba yun? Radiation ng computer. Kasi ako nga po, pag matagal na akong nagbabasa, nagko-computer, medyo sumasakit na yung sa computer siguro yun sumasakit ang ulo ko. Kaya tigilan ko na kaagad. So mas gusto ko pa rin yung siyempre yung amoy ng papel, yung pages. Maganda ng mga pahina ng libro, di ba? Kaya mas prefer ko pa rin. Kasi yung papel na libro, pwede mong dalhin kahit saan. Kaya may kuryente, may computer, kaya wala. May bulky nga lang. Unlike nasa cellphone, pwede kang that's the magic of technology. Pero yun nga, kung nasa bundok ka, na walang wifi, walang internet, nawalan ka ng charge, makakapagbasa ka ba? O, di ba? Mas maigi pa rin yung hard copy. So, maganda, may hard copy ka, mayroon kang digital copy. So, yun po. Yun lang po ang medyo gusto kong ikwento sa inyo na yun po ang medyo dagdag na sa aking content. Actually, gusto ko sanang gawing separate channel yon, pero hindi na siguro. Hindi na. Dito na lang. Ano lang naman yun maigsi lang naman yun. Mga 3 minutes, ganyan. So, hanggang, yun lang naman po ang gusto kong ikwento sa inyo, yung lakad ko sa Manila. At,
Actually, nasiyahan naman ako sa pagpunta kong Manila. Ang ganda ang laki na ng pinag-iba ng MOA sa ngayon. Ang hirap napagod ako nagkandaligaw-ligaw ako. My goodness. Pero maganda pa rin sa Manila. Sana nga, makabalik akong Manila. No? Anyway, Sultana de Manila eh. Bakit nandito ako sa probinsya? Dito nga po kasi umuwi ako dito nung nagkasakit yung mother namin. Ako yung isa sa nag-alaga. Kaya nauwi akong probinsya. Kaya nagpagawa ako ng bahay, second floor. Akala ko hindi ako paalisin. Akala ko dyan na ako tatanda. Bininta. Pag nawalan ako ng bahay. Sa totoo lang, itong mini studio ko na to, nasa ilalim po ito ng hagdan. Kaya malaki yung hagdan talaga. Ito, nagawa kong bedroom, nagawa kong computer room. Oh, yan ang bed ko. Nasa ilalim po ito ng hagdan na pinagawa ko papuntang second floor. So, nagamit ko pa rin, di ba? Kaya ako, I'm trying my best na kumita pa rin ng malaki. Sana nga, dito sa pagbablog, para magkaroon pa rin ako ng matinong bahay. Kasi ito, kala ninyo, library malaki opisina, no? Pero, ganito lang yun. Pero, okay naman. Walang magagawa eh. Kasalanan ko daw eh. Naglagay ako ng bahay sa hindi ko lote. Sa ibabaw nung family house. Kaya nung binenta, nawala. Ito pong lote, nakabili ako ng lote sa katabi ng lote ng family. So, nandito ako ngayon. Ay. So, tama ng kwento. Personal na kwento naman to. Ba't wala naman sigurong may gustong makinig eh. Baka wala na nga akong kakwentuhan eh. Kanina pa nag-sign off yung mga nag-review sa akin. Diba? O sige, hanggang dito na lamang po. At sa susunod na video, yung talagang content natin, politics, baka mayroon na naman akong gustong sabihin tungkol kay Robin Padilla. Nagiging paborito ko siya ngayon. Okay mga kababayan, kasi maglilinis ako sa likod bahay. Kasi magtatanim ako ng mga gulay. Tapos magmimerienda muna ako. No? So, babay na muna po at sana see you in my next vlog. Okay? Bye-bye.